Okay, so ayan, magandang araw po sa inyong lahat mga madam sir, mga boss. Ayan, another day, another vlog ulit, at another for sale na property po ulit ang ipapakita po namin sa inyo sa araw na ito. Ito po ay located pa rin po dito sa aming hometown sa bayan po ng Cuyapu, Nueva Ecija. At itong property naman po ito ay irrigated po siya na rice land. So agricultural lot, at ang maganda rito ay itong irrigation road po na to ay papunta po sa National Highway. Siguro na sa mga kalahating kilometro lang po siguro yung estimate ko po, baka wala pa. Sa town proper malapit na lang. Kung kitang-kita niyo po yung bundok po ng anong tawag sa bundok na yan, Bulaylay, diyan sa side po na yan, yan po yung town proper. Estimate ko siguro mga ilang minuto na lang po yung driving siguro. Mga 5 minutes more or less ang driving po. So dito po mag-start yung property dito sa poste na ito, sa tapat ng poste na ito. At kung nakikita niyo po yung mga poste po na concrete po na yan, yan na po yung boundary po ng property hanggang doon po sa bandaroon. So ang sukat ng property na ito ay, yung kabuong sukat po ay 1.5 hectare daw po, more or less yung nakalagay sa titulo. Pero meron pong nakuha yung NIA o ito yung NIA sa irrigation po, ay meron daw po silang nakuha dito o nakuha ng gobyerno na 2,000 square meter po, more or less. Pero nung ginugol po namin ni Boss Alistair, bale kulang-kulang 1.5 hectare po sa Google. Pero kaya sabihin na natin more or less na lang po. Pero nakadepende pa rin po yan pag pinasukat po natin to sa geodetic po yan, kung ano talaga yung eksaktong natitirang area po nito. Pero nung ginugol nga po ni Boss Alistair, itong kanyang irrigation road tsaka kanal ay nasa mga 1,400 square meter yung nakuha po niya sa Google Earth. Pero kailangan natin ipa-geodetic. So mahigit 1 hektarya pa rin po ang natitira. Muna sabihin natin na sa mga 1.3 hectare pa po. So 1.3 hectare po yung binibenta po nila, pero yung kabuuan nga po is nasa mga 1.5 hectare daw po, more or less. So yung Google Earth na ginawa po namin kanina na pagsusukat sa Google Earth, yun po ay estimate lang naman po yun. Kumbaga hindi pa rin po namin na i-pinpoint yung pinaka-eksaktong boundary ng property na ito. So geodetic engineer lang po ang makapagsasabi kung saan yung eksaktong pinaka-pinpoint o pinaka-boundaries ng property, na kung ilan yung kanyang buhon na nakalagay po sa description ng title po nito. Ayan. So ang titulo po nito ay wala pong kopya yung aming source. So tinanong ko nga po siya kanina, wala po siyang kopya, pero hawak daw po ng mga new seller po. So tinanong ko nga rin kung buhay po yung seller, hindi niya masagot. Kaya ganito na lang pong gagawin natin. Pag nag-viewing na lang po kayo, doon na pating itatanong sa mga o sa nagbebenta po ng property na ito. Ayan. So ang presyo po nitong property nito ay 2.5 M daw po. At yun po ang sabi po sa amin ng source po namin. At hanggang doon nga po, pag ano na po yan, po hanggang doon pa po yan, alam ko sa bandaron pa, hanggang doon sa may boundary po ng bahay, sa may baho doon, tapos kumunod na po siya hanggang doon sa may mga doon sa may poste po doon. As itong bahay na to ay kasama pa rin po sa property. Meron siyang isang puno ng mangga. Ayan po. Tingnan nyo po kung gaano kalakas yung tubig. Ayan. So pinagbabawal po ang maligo po dito sa irigasyon dahil may mga namamatay po dyan. Malakas yung current kaya pinagbabawal po. So dito po yung kanilang source of water para sa pagpapatubig po nila sa kanilang palayan. So ang estimate kong inaani nito, estimate ko na lang po, nasa mga 100 mahigit din po ito ang inaani po niya. Ito po ay pwede mong taniman o pwede kang magtanim ng 3 times. Opo, 3 times, pwede kang magtanim ng 3 times po dito. 3 cropping po ang pwede po dito, pero depende pa rin po sa inyo yan kung ano po. Kasi kami po kasi first at saka second cropping lang po. Kasi kawawa naman po yung lupa pag third cropping mo pa. Ayan. Kaya tignan po, maganda po yung pananim po nilang palay ngayon. Ito po ay sabog tanim ang ginawa nila, hindi po lipat tanim. So mayroon pong kubo po dyan o bahay.
Masasabi na rin bahay po siguro kasi konkreto naman eh. Pwede rin kubo. Ayan. So simulado po, yun nga po yung boundary sa may poste po doon. Ayan, at gumano na po siya. At meron po itong isang fish pan sa part nito. Ipapakita ko sa inyo. Ayan, yung fish pan po dito. So ulitin ko po, ito po ay 1.5 yung kabuang area, pero 1.3 lang po yung binebenta po nila dahil yun nga po yung iba pong part ng property nito ay nakuha po ng gobyerno o ng NIA. Para at least yun po kasi ay benefits na rin po ng mga karamihang mga farmers po dito. So meron po silang fish pan po dito. Hindi ko lang po alam at hindi rin po rin alam ng aming source kung ito ay mayroong kargang fish pan. Baka pan lang po siya, wala siyang fish. So isang puno ng mangga. Ito ay Indian pa yata to, Indian mango. Tapos meron kayong mountain view. Yun po, yung bundok po ng Bulaylay. Yung mountain view dito wala din naman makita, yung Caraballo kasi natatabunan ng mga puno. Pero andito rin yung yung bundok ng Bangkay o Mount Bangkay na tinatawag. Andyan po yung tourist spot dito sa bayan ng Kuya po, yung tinatawag nilang Colosba Hill o Rancho de Cabiliw. Para siyang New Zealand pag tinignan mo o pag pinuntahan mo yung property na yun. So meron din po silang deep well na naka-install. Ito po, meron silang deep well. Sa source din po nila kanilang patubig sa palay in case na wala pong karga yung irrigation. Ito po, dito po sila kumukuha ng patubig po nila. Ayan. So hanggang dito po, yung hanggang dito po sa may pangalawang pilapil. So yung banda ron ay ibang property na po yun. At ito lang po yung boundary po niya dito sa may north part. At ito na po yung kanyang west part. At dito po yung kanyang south. At east naman po dito sa banda rito. Ayan. So maganda yung property. Malapit sa town proper. Malapit sa highway. Pasok naman po kahit anong klaseng sasakyan. Kahit makakotse po pwede pong pumasok dito. Kahit rough road po yung kalsada. Pero ang nababalitaan ko po kasi na lahat ito kasi po ay papunta po sa tourist spot. So yung ibang kalsada kasi papunta sa tourist spot ay nasa semento na. So baka sesementohin na rin po ito. Kaya baka mamaya pag nasemento to, tataas na naman yung value po niya. So habang yung presyo ay ganun pa po yung presyo niya, ay dapat mabilin niyo na po para pag nasemento at gusto niyo ipabenta ay syempre ibang presyohan na po yun pag kayo po ang nakabili, lalo pag na-develop pa po ninyo. So hindi mo na rin kailangan pang gumamit pa ng makina para patubigan sa part na ito dahil meron siyang sariling kanal. Bubuksan lang nila, diretso na yung tubig, magpapatubig na sila dyan, wala kang ng gastos sa krudo o tsaka sa makina. So bubuksan mo lang yung gate niya ng tubig, at dadali na po yung tubig papunta po sa mga bukirin po nila. So yung ibang part na mataas, yun po ang gagamitan po nila ng mga makina. So sa kagaya dito sa part na ito, gagamitan po nila ng makina po yan. Pero open water, malakas naman po yung tubig na ibubuga nung pump. Ayan po. So kung may katanungan po kayo regarding po sa property na ito, tawag lang po kayo sa akin para masagot ko po. At kung gusto nyo mag-viewing at gusto makita itong property na ito ng personal, mag-schedule lang po kayo. Ako po ay available nga po ako ng Monday to Saturday po. Pero depende pa rin po yan kung meron po ako naka-schedule sa mga araw na yun. Pero sa Sunday po kasi simba po namin, maghapon po yun. Dalawang church yung siservisan po namin. Kaya kung Sunday po available po ninyo, ay yung mga kasama ko sa team ang sasama po sa inyo. Ayan po. So hanggang dito po muna. At sa mga bago po lang sa aking YouTube channel, huwag nyo sana kalimutan po mag-subscribe at pakit yung notification bell para ma-update po kayo sa mga binablog po na yung mga property. Ganoon din po sa aking Facebook. Sa mga bago po lang sa aking Facebook, sa aking pagbablog po doon, mga ina-upload ko rin mga binablog ko po doon. Paki-follow po nyo ako para masundan nyo po yung mga property na ina-upload ko baka sakaling may feature ko o may vlog ko yung mga property na gusto nyo po na bilhin. Ayan. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.